Hello mga ka-Antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, pero marami na rin po nakakaalam nito, isi-share ko po sa inyo. Napaka-importante po nito para po maging aware tayo. Although hindi naman nasa ating mga kamay, wala sa ating mga kamay itong pwede nating gawin at hindi nga natin alam kung meron bang makakatulong sa atin kung sakaling mangyari po ito sa atin mga ka-Antrip. So ang tinutukoy ko po is yung nahahack po na mga accounts, especially yung mga bank account po natin, mga savings account po. Kaya lang, hindi naman na rin bago sa atin itong mga hacking na ito. Even nga po yung ating mga YouTube channel, mga Facebook account, yung mga may mga ano ba, may mga kita, may mga involved na pera nating mga account, even GCash, 'di ba? Maraming nahahack. So, hindi rin, walang ligtas din na kahit na sino. Even mga artista, mga celebrities, or ordinaryong tao ay may mga dumadanas po nito na mga nahahack ang account. Kaya lang, ang tumawag lang po sa pansin ko talaga nito, kasi kaninang umaga, kahapon ng umaga, pagising ko po, syempre nag-open ako ng Facebook. Ang unang bumungad po sa akin, ito po. Si Mr. Cañete. So, si Mr. Cañete, ayan po ay pinost ko rin kasi yan sa Facebook. Si Mr. Cañete, pag open ko ng Facebook, bumungad po siya sa akin, umiiyak. So, nag-live po kasi siya. Screenshot ko to sa kanyang, galing sa kanyang live. So, kung mapapansin nyo, video yung kanyang account, savings account na naka-passbook. So, kagaya nga nang nabanggit ko kanina, hindi na bago sa atin yung mga hacking account na mga bank account, mga savings account, so mga ATM. Ang nakakapagtaka lang dito at nakakapraning isipin, kasi kagaya halimbawa natin, sa atin lalo na may mga negosyo, maliit man or malaki, talagang meron tayong mga savings account o yung account natin na naka-passbook. So, akala natin, pag naka-savings tayo, nasa passbook yung ating account, yung ating pera, yung ating mga pondo, ay ligtas na. Pero yung kwento ni Mr. Cañete po, nakalimutan ko yung kanyang first name, ang kanya pong savings account ay naka-passbook din. Wala pong nakasamang, walang kasamang ATM. At the same time, hindi po siya naka-online banking. So, ang laman daw ng kanyang passbook ay more or less nasa 350 to 635,000, nasa ganun. Nasa more or less 350 to 360,000 yung kanyang laman ng savings account. At ang masakit pa nito, na ano nga daw ito nila, savings para sa paghahanda ng pag-aaral ng kanilang mga anak. So, kinabahan bigla ako. Nag-message agad ako doon sa yung passbook kasi namin is nasa stepdaughter ko na nagtatrabaho din sa bank sa BDO. Iniiwan ko lang sa kanya para anytime na gusto ko ipa-update na sa kanya. So, minessage ko agad na paki-update ng passbook. Di ba nakakapraning? Kasi nga, passbook siya, naka-passbook. So, napakalabo na mawi-withdraw siya kasi walang ATM. Parang kung isipin mo, walang maging way yung hacker para matrace pa yun kasi hindi naka-online banking. Paano nangyari yun? So, ang kwento ni Mr. Cañete ay pumunta sila, nag-report syempre sila sa BDO. Pangalanan na natin kasi nasa BDO, which is palaging nai-involved doon pa naman ako palaging sa inyo, di ba, nagre-recommend na mag-loan kasi talagang since 2015 nasa BDO na kami na may savings, nakakapag-loan, ganun. Pero palagi silang may history ng ganito, nakakatakot na. So, ayun na nga, pina-update ko kaagad yung aming passbook. So, okay naman. Nakakapraning kasi hindi bago sa atin yung mga ATM na lagi nahahack, natatransferan. So, nung nag-report sila sa BDO, binigyan sila ng 1 week. Pagbalik nila, ang sabi daw ay successful na na-transfer online yung laman ng kanilang passbook savings account. So, paano nangyari yun? Nakakaloka talaga. Nagbibigay talaga ito sa atin ng nagbibigay sa atin ng kumbaga, takot na kung ano pa bang pwede nating gawin. Hindi na po ako nag-ATM. Yung mga ATM ko, although konti lang naman po yung mga laman nun. May 3 kasi akong ATM nung tawag dito, nag-trade sa, sa XM.
nagtitrade pa kami, nagtitrade pa ako. Meron akong 3 ATM, 2 doon sa mga account na yun at yung isa para sa savings. So yung isa may 20,000, the other one is 10,000 at 5,000. Nung nauso yung mga hack sa ATM, 'di ba? Yung mga na kukunan yung laman nila, pina-close ko yun siya. Yung naiwan na lang yung may 20,000 na hindi ko pa pinapa-close hanggang ngayon. Yung dalawa, yung 5 at 10, wala na yun, close na yun, dormant na yun, wala na siya. Tapos, ang pinagtataka ko na naman, bakit na transfer, paano na hack, na naka-saving siya. So, medyo research din konti. Ayun, may nabasa rin akong isang post sa Facebook na shinare niya rin yung story. So, ganito po, isi-share ko rin sa inyo. Nakalimutan kung sino yung nag-post na yun na nabasa ko. Basta excited ako i-share sa inyo. Na baka makatulong din. Na pag may tumatawag po pala sa atin na ganyan, na halimbawa nanghihingi ng email, kunwari update. Pero sa katotohanan po, kagaya nung in-update ako nung sa aking loan, tumawag ang main, talagang tinatanong nila na gusto ko po makausap si Miss si Anilin Bailio po ba ito? Ito po ba yung pakibanggit po ang iyong cellphone number? Ang update po ito sa inyong tungkol dun sa loan nyo ma'am na ganito ganon. Approve na po siya ganon. Pakibanggit po ang inyong address, complete address. Pakibanggit po ang inyong email address. So nung pagbanggit sa akin ng pakibanggit ang yung email address na napahinto ako, sabi ko, BDO po ba talaga ito, ma'am? Sabi, opo, regarding po ito sa nyo. Siyempre, aware na tayo doon, di ba? So, hindi ako nagsalita. Sabi ko, sure po ba? So, nung hindi ako nagsalita, siya na ang nagsalita. Ang email address niyo po, ma'am, ganito, ganon. Nag-opo na lang ako. So, yung share ko po sa inyo, kapag daw may tumawag sa atin, na nagpi-pretend na halimbawa taga-bangko sila, 'di ba? Maraming ganon. Sa kami, ganito ganon, update lang po. Pag tinanong nung other line na, do you hear me? Or naririnig mo ba ako? Wag po daw tayong sumagot ng yes. Kasi yung yes na yun na part, kukunin pala yun nila at pwede nilang gamitin sa anuman na pwedeng i-transact kung halimbawa may nakuha na silang information sa atin at kakailanganin lang ng yes answer. So sabi, kapag daw ay may tumawag at sinabing, do you hear me? Sasagutin natin ng I hear you, I can hear you, I do, or go ahead, I can hear you, basta't hindi yung yes. Yes, I hear you, or yes, yung mga ganun pag tinanong, do you hear me? Naririnig mo ba ako? Yes, yun, ganun. Upo, wag ganun, mahaba. Yung naririnig kita, hindi kita naririnig. Sige, magpatuloy ka, naririnig kita. Sige lang, maririnig ko rin. Sige, malinaw naman. Yung mga ganun. Yeah, it's clear. Continue, go ahead. I can hear you. Yung mga ganun daw po ang ating isagot pag may mga nagpipretend na mga taga-bangko na kunwari nag-update, ganun, para makunan tayo ng mga personal information na pwede nilang gamitin laban sa atin doon na doon sa ating mga account na pwede nilang ma-hack or makuha doon sa ating mga savings account. Napakasakit, umiiyak si Mr. Cañete, ramdam na ramdam ko yung paghihinagpis niya. As in, umiiyak siya, humihingi siya ng tulong kung paano ba yung pwede niyang gawin. Kahit sino naman ang maiiyak. Sa mga kagaya natin na may business, kumbaga double kill yun sa atin. You know why? Mawawalan na tayo ng savings ng pera, mababaon pa tayo sa utang. Kasi, tulad sa amin, halimbawa, yan, mga utang, yung mga na yan, yung mga produkto namin, lahat, mga utang. Yung paano, di ba, kung mangyari yung knock-on-wood, di ba? So, nagkaroon ka pa ng utang, nawalan ka pa ng cash. Double kill. Diba? Kumbaga, yun, hindi ko naman sinabing mabuti yun, pero pag ganung sitwasyon, sa mga nagsisavings lang talaga na hindi ginagamit yung pera sa negosyo, mawawalan sila ng savings, yes. Pero, wala silang utang na manggagaling dapat doon sa cash flow natin, na lumalabas-pasok sa bank. So, doble ingat nakakapraning, hindi ko na alam kung anong gagawin. Kasi po, sa mga kagaya natin na mga maliliitan pa lang, napaka-importante ng pera. Kasi mapipilayan ang negosyo nating maliit kung
mangyari sa atin yun. At least yung mga mayayaman, mga milyonaryo, mga billionaire, okay lang yun sa kanila. Marami silang pantapal, marami mapagkunang pang backup na pera. Pero sa mga kagaya natin, o yung mga nagsisavings, kagaya ni Mr. Cañete, diba, iyak siya ng iyak, talagang lumuluha siya. Dahil sa paghinagpis. Dahil ang sakit nga naman na, ang tagal mong nagtipid, ang tagal mong pinaghirapan, ang tagal mong inipon, kampante ka na in the future, pagdating ng panahon ay maging okay, mayroon ka ng pampaaral ng anak mo. Although ako, kinunan ko yung panganay ko sa BDO Life na naman, na insurance for their education. Sa panganay pa lang yun, wala pa yung pangalawa, pangatlo. Pero yun nga, pinag-iipunan mo yun, same thing. Tapos, mawawala, kukunin ng ganun-ganun na lang nang hindi man lang pinaghirapan ng tao at niloko ka lang. Diba? Kaya, Diyos ko talaga, Diyos ko, grabe na talaga. Sobra na talagang nakakaano. At, ayun pa mabanggit ko, yun lang, walang magawa yung yung BDO doon kasi successful daw na transfer online. So anong gagawin natin? Ganun na lang yun, wala ba? 'Di ba? Wala bang way para mapalitan, mabalik yun? Diyos ko, sa mga kagaya natin na mga maliliit na mga negosyante, grabe yung double kill sa atin yun pag nangyari yung mga ganun. Kaya, ingat-ingat na lang po tayo mga ka-antrep, double ingat. So, yung mga naunang 2 loans ko po pala, may credit card yun siya na nakabundle. Hindi ko ginamit ang credit card yun. At saka itong pangatlo, hindi ko rin gagamitin ang credit card. At kaya pala ako na-praning kasi nga po, yung aking credit card ay ongoing pa lang yung kanyang pag-activate. So, nakakaloka siya. Kaya ingat na lang po tayo at share nyo po dyan kung ano po yung mga pwede nating gawin pa para sa mga makakabasa ng comments, sa mga pwedeng maging precaution para hindi mangyari sa atin ang ganito. Dahil napakasakit, napakalungkot at talaga namang nakakapanghimutok, nakakagalit siya. Doble-doble yung mararamdaman natin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Okay, so thank you so much at we feel bad talaga kay Mr. Cañete. Naawa ako sa kanya kasi syempre padre di pamilya at talagang napaka-responsable dahil pinag-iipunan nga nila yung para yun sa pag-aaral ng kanilang anak. So ang sakit na ganun-ganun na lang mawawala sa'yo ng isang iglap na pag-update mo, pag-deposit mo ulit, after na i-update yung passbook wala ng laman, 'di ba? Mag-hysterical ka talaga. Nangyari yun 'di ba kay Rose Martin, pero at least sa kanya parang 500,000 ganun. At least yun mayaman, bilyonarya yun, parang baliwala, barya na lang yung 500,000 na nawala sa kanya, pero parang nabalik yata. Hindi ako nagkakamali, BPI ba yun nangyari sa kanya, 'di ba? So, yun lang, nakakatakot na palaging ito ang may history ng ganito. 'Di ba? Naku po. See you in my next video. Ingat po tayo sa ating mga account. Diyos ko, kulang na lang ay taguin na lang natin sa baul yung ating kukunting pera. Yung mga mararaming pera, okay lang sa kanila. Marami silang pang-backup at hindi kawalan yung mga ganung amount. Pero pag sa kagaya natin, Diyos ko Lord, ikakalugmok natin yun at ikakabagsak ng ating mga maliliit na negosyo. See you in my next video. Bye!